mga kapatid. Actually, wala akong balak na umatin ngayon. Kasi galing ako sa baho kahapon, sa Pagod. I think 10 o'clock na siguro ako nakauwi ng gabi. So natulog ako. Napanaginipan ko na ganito na ang suot ko. Kaya pagplano pala talaga ni Allah na hindi wala kang kahit tulog ka, piniremind sa'yo. And then ang this experience ko ngayon na umrah, pagpasok ko pa lang doon sa Baykapa, tumutulo na talagang luha ko. Hindi ako emotional na tao, pero isa yung kasi sa pagtulog pa lang ni-remind na ako kasi kadihalanon na sa trabaho ko, minsan wala ako sa Islamic Center, pero minsan panaginipan ko. Kaya isang bagay na hindi pa ako pwede mawala sa ganitong gawain. Kaya at isa sa experience ko rin na yun ngayon na araw, na experience ko na nakahawak din sa Kaaba. At saka nagpasalamat din ako sa aming leader na si Ustad Gamsak. Maraming salamat bro. At saka kay Ustad Walid, maraming salamat din na araw din. At saka ang pinaka-lison nga natutunan ko yung araw, nandun yung patient. Minsan wala sa akin yan, yung patient. Kasi yung patient lang, hinigit-git ka na ng sinisiko-siko ka na. Nandun yung pagtitimpi mo na hindi ka talaga magalit. Kasi yung purpose nga nandun ka, hindi yung intention mo magalit ka sa mismo Kaaba. Saka pag doon naman sa Safa Al-Marwa, actually hindi yung first time ko na pero ulit-ulit kong naramdaman ko yung feelings na unang-una ko sa ngayon. Napakasaya. You cannot express how you feel kung anong mayroon ko ngayon. Kasi isang bagay ito sa akin, importante na bilang isang balik Islam. Kasi maraming nagbabalak sa taga-Mindanao din ako, maraming mga bagay doon na hindi sila makapunta dito dahil sa financial. Ngayon, tayo mga kapatid, swerte na tayo ngayon. Kaya nandito tayo. Kaya kung may pagkakataon pa, sarap ulitin. Salamat pa. Next yan. Pakinggan natin si kapatid. Pakilala ka muna po. Pangkalahatan na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ako nga pala si Brother Ali. Matagal na rin akong nakapagbalik Islam. Wala pa ako sa Taib. Mula doon na nung malipat ako dito, bumaba ako ng Jeddah na nag-runaway ako doon sa Taib. Mula doon na ma-stay ako dito sa Jeddah, hindi na ako nakapag-aral ng Islamic Center. Dahil una-una, wala akong alam na Islamic Center, hindi na rin ako nagtanong-tanong. Pero hindi ko naman pinabayaan ang pagsasala. Kaya nga sabi ko, kapag ginabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung kadar mo, na kasi may mga ginagabayan na hindi rin na nagtatagal na nawawala din sila sa pananampalataya. Kasi sila yung mga ginabayan na hindi nila pinahalagaan yung pagkabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nawawala ulit sila, bumibitaw sila sa pananampalataya ng Islam. Kaya ngayon ako nagpapasalamat napakasaya nitong kumita natin na sama-sama brotherhood na iba rin kasi ang pakiramdam ng company ng mga brotherhood sa family. At mas masaya magulo kahit na hindi masyadong yung pagkakilala, at doon nagkakaroon ng banding ba ng oneness, yung solidarity ng mga brotherhood dahil protektahan mo yung kapatid mo na huwag mawala, huwag masaktan, at
para makatapos kayo na magkakasama pa rin. Na isang grupo pa rin kayo. At nagpapasalamat ako, walang naiwan, walang nawala talaga. Alhamdulillah. Dahil dati nung marami doon dati talaga, nung tatay pa kami, pagka nag-uumda kami, may mga nawawala talaga. Hindi mo may iwasan na may mawala. Kaya dito natutuwa ko, walang naiwan sa atin, walang nawala, walang naligaw. Alhamdulillah, lalo na sana sa pananampalataya, walang maligaw. Yan ang inaano ko. Amin natin, amin. Manatili tayo nakakapit. Kasi pagka hinayaan natin na hindi natin ihigpitan ng kapit dito kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalataya ng Islam, talagang maliligaw tayo ni Satan. Kasi tayo lahat hindi tayo perfecto dahil tayo lahat ay nakakagawa ng kasalanan. Pero ayan ang pagsasala sa araw-araw, yun ang maglilinis na sa atin sa araw-araw. Kaya yung mga kapatid, huwag natin para lilimutan yung pagsasala. At napakasarap rin. Ngayon lang ako nakapag-umra na dito ng Juma. Dito ang first time ko na mag-Juma sa Maka. Ayun lang sa maraming salamat kapatid. Aware ko ang ating ustad na naging leader natin dahil hindi naging balakid sa akin na magtanong ng tanong sa kanya dahil naging curious ako. Doon sa pagkatapos ng tawag na napunta kami doon sa tinatawag na Marwa at Safa. Ngayon, naging curious ako dahil gusto kong malaman. Ngayon, nagtanong ang kami, pinaliwanag sa akin ustad. Doon ko naintindihan kung bakit kami tumatakbo ng ganon. Pangalawa, ngayon ko naintindihan yung sinasabi nila, isabuhay mo. Ang pagsasabuhay pala, hindi lang sa ginagawa. Na kung ano man ang ginagawa mo, na parang sasabi mo isa na sa buhay, hindi lang yun. Mayroon pa pala. Yun yung pagsasabuhay na yun na natutunan ko, ang pagsasabuhay ay yung talagang ipil mo, iramdam mo kung ano yung talagang nangyari na istorya kagaya ni Ajar na iniwan niya yung anak niya sa pagitan ng dalawang bundok na Marwa at Safa na nagtatakbo na hingi ng tulong para makakuha ng tubig hanggang sa may lumabas na hindi inaasahan ng lokal na tubig. Ang ibig ko pong sabihin, gaya ng sinasabi ni Ustad Walid, mas mabuti nga ngayon, ganito na yung pinaglalakaran natin, pinag-uumra. Paano kung yung noon na puro bato pa? Ano pa kaya? So, sa madaling salita, wala din pinagkaiba yun eh. Kung ikumpara mo yung noon, sa ngayon na marmol na nilalakadan, kung iyong isa sa buhay at daramdamin talaga ng buong katapatan. Yan lang po ang aking masasabi na tutunan at maraming salamat po.